Fly high, kabataang Q-citizens! Tumanggap ng incentives ang 497 kabataan na ginawaran ng Joy of Public Service Award at Academic Achievement Award. 22 mahuhusay na estudyante rin ang binigyan ng 4-year college scholarship ng J. Amado Araneta Foundation Incorporated. Humakot ng parangal ang Quezon City Sangguniang Kabataan sa 5th Philippine Sangguniang Kabataan Awards, kabilang na ang Most Outstanding SK Council Award. Nakakuha rin ng awards ang SK Councils ng Barangay Payatas, Barangay Commonwealth at Barangay sa Uyo. Nagsilbing city junior officials ng mga departamento, opisina at konseho ng QC Government ang piling student leaders bilang bahagi ng selebrasyon ng Linggo ng Kabataan 2024. Kasabay ng kick-off ceremony, nagsagawa rin ng QC Youth Fair sa City Hall, tampok ang mga serbisyo ng lokal na pamahalaan para sa kabataang Q-citizens. Agarang aksyon, tatak QC yan! Tutugunan ng lokal na pamahalaan ang mga idinulog ng iba-ibang barangay, kabilang na ang proyektong pabahay sa informal settler families sa Barangay Fairview, pagpapalakas ng waste management solutions at initiatives ng Barangay Greater Lagro, relocation ng mga residenteng nakatira sa pribadong lote sa Ermin Garcia Street, Barangay Pinagkaisahan, at mga hinaing ng Barangay Santa Cruz. Kinumusta ni Mayor Joy at ng National Housing Authority ang 23 pamilyang nakatira dati sa may waterways na ngayon ay na-relocate na sa Balay Pilipino sa Harmony Hills, Barangay Batasan Hills. Inaayos na rin ang ibang housing units doon para mapaglipatan ng mga ire-relocate na pamilya. Kasunod ng isinagawang inspeksyon ni Mayor Joy, siniguro ng pamahalaang lungsod na agarang gagawin ang retaining wall sa Barangay Doña Imelda na nasira dahil sa bagyong Karina. 80% complete na ang itinatayong Quezon City Meetings, Incentives, Conference and Exhibit Center sa Quezon City Hall. Inaasahang magagamit na sa Setyembre ang ilang pasilidad ng gusali sa basement, ground floor at second floor. Heads up foodies! Simula August 21, may 5% discount na tuwing Miyerkules ang QC ID holders sa piling store sa Maginhawa, kasunod ng pagpirma ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng pamahalaang lungsod at Maginhawa Food Community. Ibinida ng lokal na pamahalaan ang mga programa ng Quezon City Jail Female Dorm sa pagbisita ni Singapore First Lady Jane Yumiko Itogi Shanmugaratnam bilang bahagi ng 3-day visit ng kanyang asawa na si Singaporean President Tharman Shanmugaratnam. Sumailalim sa capacity building seminar ang 80 kawani ng QCLGU sa pangunguna ng Local Economic and Investment Promotions Office at Department of Trade and Industry. Layo nitong matrain ang mga empleyado sa Local Investment and Incentives Code na mahalaga sa pagpapalago ng ekonomiya ng lungsod. Umalalay ang QCity Bus Service para magbigay ng libreng sakay sa commuters na apektado ng transport strike ng grupong Manibela. Nakaantabay din ng e-trex ng lungsod, pati na ang enforcers ng QC Traffic and Transport Management Department. Ibinahagi ng PhilHealth kay Mayor Joy ang mga programa ng ahensya para paigtingin ang implementasyon ng universal healthcare at iba pang libreng serbisyo para sa Q-citizens. Tumayong presiding chairperson si League of Cities of the Philippines Acting National President Mayor Joy Belmonte sa 74th General Assembly ng LCP. Tinalakay sa pagtitipon ng mga alkalde ang best practices ng kanilang lungsod at ang mga isyung dapat solusyonan sa kanilang nasasakupan. Congratulations sa 326 barangay officials na nagtapos ng Leadership in Public Service at Fundamentals of Public Management courses sa Speaker Feliciano R. Belmonte Jr. School of Good Governance ng Quezon City University. Paalala ni Mayor Joy, palaging maging tapat at mabuti para maayos na magawa ang tungkulin bilang mga lingkod bayan. Iprinesenta ng QCLGU ang planong itatayong 2 skate park sa Quezon Memorial Circle at sa Green Meadows kay Presidential son Vincent Marcos na isang skateboard enthusiast at aktibong nagsusulong ng sports program sa kabataan. Tiniyak ni Mayor Joy na may nakalaang pansamantalang pwesto na pwedeng pagtindahan ang vendors na maapektuhan ng gagawing rehabilitasyon ng Frisco Market. Pirmado na ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Quezon City Government at Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines Metro Manila Chapter para magbigay ng libreng training sa mga kawani ng lokal na pamahalaan. Namigay ng carpentry tools ang QC Disaster Risk Reduction and Management Office sa QC Jail Male Dormitory para sa livelihood program ng PDLs.
Ang mga gagamitin namang kahoy sa programa ay nakolekta mula sa mga natumbang puno noong kasagsagan ng mga pag-ulan.